Taga saan ka ba? Saan ka dati? Taga ano po? Mga kababayan, grabe, galit na galit si Mayor Isko sa nangyaring insidente na to sa Loton Underpass nitong October lang. Harap mo dito. Ito po yung suspect. Brian Capillos. Agaw, tanda bakla. Lamang to, pampubuking lang nito yung ini-snatch niya. Isang pagala-galang NPA ang walang takot na ng biktima ng isang estudyante na naging dahilan ng pagkahuli nito. Ano to no permanent address. Dahil sa pangyayari, nagdulot ito ng trauma sa bata na humantong sa pagpapakounseling nito para lang maibsan ang takot na naranasan. Nakita mo yung ginawa mong trauma? Ha? Ay talaga hindi na mauulit. Taliho-hoyo ka na. Manlalalaki ka lang. Kornyatang kita. Okay. Anyway, magandang araw mga batang Maynila. Nakarating na po sa akin yung video na na-post. Pinadala po sa akin the other day. At ito po ay patungkol sa isang insidente sa nanaganap sa Loton na underpass, no? Noong October 13 at may isang biktima na estudyante po, mag-aaral ho dito sa Intramuros sa Lyceum. Gusto ko lang po kayong i-update dahil maraming salamat doon sa mga ano yun? Maraming salamat doon sa nagpadala ng video. We were informed of such incident and I would like to update, no? Halika, Mark Vincent. Ito po yung biktima. Anong year mo na? Third year. Graduating ka na next year? Yes. Saan ka na uwi? Sa Quezon City. Kita ninyo. Yan yung sinasabi ko lagi na what we call our population na in and out of Manila. So you're boarding here or you're Uwian po sa uwian. Just imagine that araw-araw he or anybody will be subjected to this kind of people na pakalat-kalat sa Maynila. At ang malungkot po kasi dito, yung iba ho talaga hindi ho taga Maynila. Most of them talagang dito ho nangingisda o nang bibiktima ng mga individual. Nakita ko yung trauma sa iyo na pinadala sa akin ng mga netizen yung nangyari sa iyo. Pasensya ka na. Talagang ganun. At mag-iingat ka na lang. Okay naman na mga magulang mo na inform naman sila na you're okay. Okay naman po. Trauma lang po. Of course. Nung araw din po nang nasa school po ako, dinala po ako sa counseling po kasi nanginginig po yung buong katawan. I saw that kind of trauma. Po. Pero okay naman ako. Okay. Ito po yung update na through the effort of the Manila Police District. Halika. Harap mo dito. Ito po yung suspect. Ang pangalan nun niyan ay Brian Capillos. Agaw, tanda bakla. Lamang to, pampubuking lang nito yung ini-snatch niya. Nabawi mo ba lahat? Wala naman na. Nabawi. Tapos may tumulong. Kwintas, saka cellphone. May tumulong po sa akin. Kasi po nagkalat po yung gamit ko. Sakit ko, pakikipagagawa. Ano to no permanent address. Taga saan ka ba? Saan ka dati? Taga ano po? Taga Batangas. May request po lang. Nakita mo yung ginawa mong trauma? Ha? Ay talaga hindi na mauulit. Taliho-hoyo ka na. Ganda-ganda ng katawan mo, hindi ka maghanap buhay.
manlalalaki ka lang. Pornyatang kita. Anyway, sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, pumanatag po kayo. Talagang ewan ko ba ito sa mga tulisan na to, mga palongges na to. They continue to test the Manila Police District. Sabi ko sa inyo, kayong mga tulisan, tatawa-tawa kayo pagka nakakaalpas kayo o nakakaligtas kayo. Pero we will make sure makakalawit kayo ng City Government of Manila at ng Manila Police District kahit magtago pa ka sa lelang yung panot. Nakakapanggigil to eh. Imagine mo yung pakiramdam ng magulang. Yung anak mo pinag-aaral mo sa Maynila tapos sa totoo lang nanginginig ko ang lamang ko eh. Anyway, case is closed. I'm happy. Salamat hindi na siya nasaktan. Sa ibang mga magulang na nanonood sa buong Pilipinas na ang kanilang mga anak ay pinadadala rito sa Maynila para mag-aral, talaga pong meron pa rin mga pailan-ilan na tulisang katulad nito. But rest assured, things are in right order. We'll make sure we'll make them pay doing harm to any individuals. To the people of Manila, ayan, pumanatag po kayo. May gobyerno sa Maynila. Baka lang, kaya siguro gustong mang-agaw na cellphone ito para mapanood tayo. Hindi pa yata tayo napapanood dito sa Facebook o sa YouTube na may gobyerno na sa Maynila. At pumanatag po kayo, mga nanay, tatay ko, mga magulang na nanonood, taga Maynila man o hindi. We will try and do our best through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the City of Manila under the Manila Police District and PNP. We'll do our best na the peace and order situation here in Manila is in right order. So, congratulations sa ating Manila Police District, sa SMART, sa MPD at lahat ng kapulisyan. Mag-iingat ka. Huwag mo na masyadong isipin yung nangyari sa'yo. Kukunti na lang ang mga birthday nito mga to. Huwag kang mag-alala. Tapos mag-aral ka na lang. Send my regards to your parents. Okay? Sige, mag-ingat ka. Okay? Yo-yo nyo na yan. Thank you very much po. Mag-ingat kayo. Base sa pahayag ni Yorme, halos hindi niya maipaliwanag ang galit at inis sa mga ganitong klaseng kriminal. Imagine ninyo mga kababayan, may mga estudyante, magulang, ordinaryong mamamayan na dumadaan araw-araw sa underpass na yon, tapos bigla na lang may mga ganitong halang ang kaluluwa? At grabe, kitang-kita sa boses ni Yorme yung panginginig ng galit. Sabi pa nga niya, sa Maynila may gobyerno na. At kahit magtago ka pa sa dulo ng Pilipinas, hahanapin at huhulihin ka. Alam nyo mga kababayan, ramdam mo talaga na hindi lang basta mayor si Isko dito. Parang ama siya ng Maynila, na kapag may nanakit ng biktima o nangulimbat sa mga inosente, talagang lalabas yung tapang at malasakit niya. Kita mo nga, pati mga netizen gigil na gigil din. Kasi sino ba naman ang hindi magagalit? Ang lugar na dapat ligtas, ginawan pugad ng krimen ng mga walang konsensya. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo ito. Walang makakatakas sa batas kapag si Yorme ang gumalaw. Kaya kung isa ka sa mga taong patuloy na gumagawa ng kalokohan sa Maynila, aba, magdasal ka na. Dahil gaya ng sabi ni Yorme, may gobyerno na sa Maynila. Kaya saludo tayo kay Mayor Isko at sa Manila Police District sa mabilis na aksyon. At para sa mga tulisan dyan, huwag nyo nang subukan si Yorme. Dahil sa Maynila, ang batas buhay na buhay. Ako nga po pala ang Kuya Jenyon na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.